taon, nakalmot ako ng pusa. Dito rin, pusang gala. So nagpa-inject ako ng anti-rabies. Nakumpleto ko yun. Ngayon, bumili ko ng aso. Nakalmot na naman ako. Galing ako sa RHU. Actually sa ospital ako pumunta. Doon ako sa RHU tinuro. Booster ang kailangan. So siguro pati si Liam patuturukan ko na rin. Kasi lagi niyang hawak yung aso. Mainam na yung sigurado. Kasi yung nabili kong aso 2.5 months pa lang, wala pang, hindi pa nasaksakan ng anti-rabies. Si Liam kasi naturukan na rin yan eh. Nakumpleto na rin niya yung anti-rabies. Kaya siguro booster na lang din ang kailangan. Mainam na yung sigurado. So babalik ako dun mamayang alauna. Sasabay ko sana si Liam, kaya lang may pasok. Kaya nala ka rin. Lila pa kaya ni kari Patrick. Sige, boss yun na. Tapos na kayo? Pa-deliver na ako ng kawayan. Natapos po namin kapon yung paano yan yung... Ay, nobras mo, sige yan. O, sige. Kaya po muli kami kagad kapon. Dumiretso po kami dito. Pumunta ako dito, alas 3:30, wala ng tao. Niyaya ko po sa lumo. Tapos na. Tapos na. Yung po, opo, yung balag. Opo. Ngayon, Kaso wala pa po si Pau Pau. Nasa ano pa po eh. mabilis na yun. Benepoy Kuya Patrick. Ngayon, sabi ko, papadeliver ko yung kawayan hanggang tuyo para maipasok yung truck doon. Opo, pwede. Abangan na lang natin mamaya. Dadating po mamaya. Sabi niya mamaya, di-deliver niya. Ito yung kay Daki, 350 kilos. Sa inyo kaya kaya Sabi niya kasi, 300, 200, 20. Kalahating tonelada rin may gito. Ayan, 250 sa Gym Squad, 350 sa kay Daki. 600 kilos din. ikot kita, liga, ikot. Ano ba ng pila? Time check natin, 3:10. Galing na ako sa RHU, sa Animal Bite Center. Nagpaturok na ako ng booster. Babalik pa ako sa Huwebes. Inabot kami punta ako doon ng alauna. Inabot ako ng alas 3 sa pila. Eto, alas 3, di pa ako nanananghalian. Kasi natapos kaming mag-bundle ng talong doon, quarter to 1. So antabayanan ko yung kawayan kung i-deliver ngayon. Kung hindi man, baka bukas na. Ang mahirap na ito, baka umulan, hindi makapasok yung i-deliver doon sa tabing ilog. Akutin namin ng kalabaw or kolong. Palagay ko hindi na, alas 3 na eh. Kumukulog-kulog na doon. Trabaho pagka umulan at hindi na i-deliver yung kawayan, panibagong gasto sa trabaho. Lakas ng hangin. Marami buhawi ah. Oh. Nako. Bubugbog yung ampalaya oh. May mga bunga pa siya sa dingding eh. Lakas oh. Parang kamakailan sa Pampanga umulan ng nag-hailstorm. Delikado pala yung sasakyan pagka ganyan. Ito na si Apong Henyo.
Papatubig kayo. Papatubig. Eh, bilisan nyo, yan na ulan. Bilisan nyo, yan na ulan. Nanangalian kayo doon. Anong binili nyo ulan? Paano lang kami sa tulay ah? Sino nag-abono? Ako di pa ako nananangalian. Nakatumuloy ah. Ha? Baka lang tumuloy ah. Eh, sa ospital, sa Ritsu. Hindi pa na nangalan yan. Hindi pa nga, kauwi ko lang. Meron tayong bagyo. Mukhang malakas ang ulan dito eh. Nagtutubig yung daanan namin. Ayan, mga ilang pitasan na lang yung sitaw. Eh, sa akin siguro huling pitas na ngayon. Naninimot-nimot na lang kami. Matigas na dyan yung isang bundle o dalawa. So sa James Squad okay pa to eh. Makakailang pitas pa to eh. Ay, iba na itsura, tuyo na oh. Parang in-spray ng herbicide eh. Ay, wala na. Kasi kung makakaisang bundle lang, talo pa ako sa sa obras. Wala na. Ito maganda pa oh. Pero yung sa akin huling pitas na ngayon. Kung papayag yung may-ari, makikiusap ako ng isang lagayan pa ampalaya. Kahit 4 months trailing nyo ko to, sayang yung balag. Saka namin i-spray ng herbicide. Nakalang natatama si Daki. Kasi ang plano ko dito, bibigay ko kay Daki itong dalawang ano na to, dalawang hati ng balag na to. Kung papayag yung may-ari, tatam na namin ng grafted. Tapos itong maiksi sa akin kasi masyadong malaki yan para kay Daki. Itong kaparason lang to yung sa akin. So sana matuloy habang wala pa tayong permanenteng malilipatan. Mauud na rin oh. Makadalawang bundle pa, pero still lugi pa rin tayo sa obras pag ganito. Sayang lang yung sitaw, kaya pipitasin pa rin namin. So ito na lang yung pitas, dadali na namin doon para hindi na sila magtinor dito. Doon ba nasa sitaw? Tumaba pa ito. So kinukwenta-kwenta ko na yung sitaw ng Gym Squad kasi kailangan daw nila ng pera. Plano sana namin yung ampalaya hahatiin na rin namin. Sabi ko hintayin nyo na yung isa pang pitas bukas para madagdagan yung paghahatian namin. Dito sa sitaw kasi hindi nila masyado na-focusan to. Naka-focus sila sa ampalaya. Medyo napabayaan yung sitaw. Actually pati yung sa akin napabayaan. Pero yung sa akin kumita naman yun kasi meron akong obras na kinukuha dyan. So kahit pa paano, kahit napabayaan, pero nakadalawang laksa tayong pitas doon, tapos tumama ng magandang presyo. Tumama din naman sa kanila, kaya lang talagang
isang beses lang sila nakalaksa. Mahina siyang mamunga kasi hindi natanggal yung bubong. Pero meron naman sobra, hindi naman nalugi. Ito naka 60,165 kami dyan. Pwera yung pitas ngayon, may mapipitas pa ng mga, siguro mga 3 pitas pa yan. So 165, ilalabas ko yung gastos. Ganito po yung setup namin. Ako yung mamumuhunan, lahat, buto, simula sa buto, gamot, pataba. Hindi nakasama yung pagkain, sagot ko na yun. Lahat ng gagastusin ng gulay, ako magpifinance. Tapos, ililes namin yun sa pinagbentahan. Pag nailes na namin yon, yung kita, yun ang paghahatian namin. Kagaya nito, yung 60,165, ililes ko dun yung expenses. Yung expenses namin ay 23. Tapos yung obras, maobras kasi ang sitaw dahil matrabaho. Kailangan ng 5-6 na obras o minsan 4. So meron tayong binabayaran na halos kada pitas. Pagitan lang ng isang araw. Yun ang ng downside ng sitaw. Kailangan ka ng mamimitas. So malaki yung sa obras. So yung expenses namin ay 23,300. Tapos yung obras namin ay 9,300. 9,300 plus 23,300 eh 32,600. Ililes ko yun sa 60,000. So ang kinalabasan ay 27,565. Yan po yung paghahatian namin. I-divide natin sa dalawa lang. Isa lang kausap ko, hindi pwedeng maging 4 na hati kasi walang matitira. So basta yun ang usapan namin. Magtanim kayo, isa lang ang bali 2 hati lang sa akin tsaka sa kanila. So i-divide natin yun sa dalawa, yung 27, meron silang 13,762. Wala pang kaltas na bali yun. Siguro sa Ampalaya kakaltasan ko sila kasi malaki-laki yung kikitain. Hindi naman malaki-laki, okay naman kasi nadala na ako yung mga kasama ko dati merong 18,000, merong 20,000, merong 40,000, yung huli pinakamalaki 42,000. Wala, hindi na bumalik sa akin. So sabi ko kailangan pag kumita kakaltasin yung bale para makakaulit, di ba? So yun po yung total nila, 13,782. Tatlo silang magpa-party doon. Pwede kong gawing 15 para tagli 5,000 sila. Dagdag ko na sa kanila yon. So ganoon na lang. Baka hindi ko na muna sila kaltasan ng bali dito. Oy, good morning. Yung sa akin doon, kumita naman yon, kumita ng 82k yung total, 82. Tapos yung gastos ko doon, sabihin na nating hindi ko kasi nililista lahat dahil solo ko yun kumukuha lang ako ng obras. 82, kumita ng 82,000 yun. Sabihin na nating 40,000 yung expenses, obras, yung buto, gamot, tsaka pataba 40. So meron akong 42. Kita ko na yon. Pero kung iisipin nyo malaki hindi po kasi iba budget. Kung isasama ko yung pagkain, so sobra lang ako ng konti. Kasi maraming maraming baka akala malaki yung kinikita ko. Oo, minsan kagaya sa Ampalaya malaki. Lalo na pag tumama ka ng presyo. Pero dito sa sitaw, yan, kagaya yan, 82, ililes natin yung 42,000. Yun na yung net, yung kita ko, pinaka ROI. Pero kung tutuusin, kung iba-budget ko yun sa pagkain, mga lang po yun, mga 2 months lang po yun sa pagkain namin, or 2.5 months lang po yun, yung 42,000 na yun. So at least meron tayong pang-budget. Kumbaga kasi ang sitaw namin pangsalit na lang. Pag luma na yung balag, tsaka lang tayo magtatanim ng sitaw. Pero ang priority talaga namin, lalo na ako, Ampalaya, tsaka yung talong. Iba kasi pagka yung Ampalaya, ibang dala ng pera pag tumama ka ng bunga ng presyo. Mabilis
mabilis i-bundle, mabilis trabahuhin. Kahit 5 katao lang, 6 na katao lang. Kahit tonelado, kahit 2 tonelada pa yan. Mabilis. Hindi kagaya ng sitaw, pagka 2 laksa, kailangan mo dyan mamimitas 7, 8. Isa sa ampalaya, mga 5 katao lang, kayang-kaya yun. Tapos every 4 days pa, yung sitaw, pagitan lang ng 1 araw, babayad ka na naman ng obras. So yun po yung ano nun, paliwanag nun. Ang sitaw po kasi pang ano lang, alternate lang. Pag luma na yung balag nyo sa ampalaya, pwede mong tamna ng sitaw. Pero yung parte ng gym squad na yon, sa sitaw lang yun. Meron pa sila dito sa talong. Yung talong hindi ko na inipon. Kada pita sinahati ko na para meron silang panggastos. Yan, ilang buwan na nilang pinipitasan yan. Halos 4 na buwan na nilang pinipitasan yan. At kahapon, yung pitas namin kahapon, nagdoble yung presyo ng talong. Kaya meron pa rin tayong kikitain sa talong ng gym squad. Tsaka yung kay Daki. Yung kay Daki, 8 months na sa sa July. Ito 5 months. 5 months mahigit. Sa July magsi 6 months na to. So malaking pakinabang pa rin kahit napaalis na tayo dito. Meron pa tayong mahigit 1 buwan para pitasin yan. Marami pang maliliit na kasunod. Ang dating presyong 22, 25, nag 40 plus na siya kahapon, 40. So doble na yung presyo. 'Di ba? So meron pa rin. Tapos meron pa silang hinihintay na ampalaya. Ang ampalaya talaga the best. Medyo maganda-ganda yung partihan doon sa ampalaya. May kapila niya itang kako. Oh, di pa nakadalawa no. Dalawang bundle din ano. Napunta lang sa segunda. Ganda pa oh. Huling pitas na yan, wala nang susunod. Graduate na boss. Graduate na. Kaya nga suggest ko sa gym squad, magsuluhan sila. Tigitigisa sila ng pwesto para hindi 3 parte. Ang kagaya ng sitaw, dapat 1 tao lang ang paparte niyan. Ayan, nila magiwa, walay. Subukan kong puntahan si Nanay Lucy, yung may-ari ng lupa sa kabila, para kung sakaling pumayag siya, maka-order na ako ng punla. Kasi yung grafted na ampalaya pag umorder ka 1 buwan pa o 32 days bago ma-deliver. Kasi pag order mo, doon pa lang nila i-grafted yun. So kung sakaling pumayag si nanay, July, baka katapusan ng July pa tayo makapagtanim. So sayang na yung halos 1 buwan, diba? So testingin natin. Wish me luck. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ang tao. Usually si nanay pagka patapos na yung kontrata namin o bago matapos, pinupuntahan niya ako dito. So hintayin ko na lang siya. Sa gym squad siguro kaya yung mga 4 hanggang 5 bundle. So meron daw umitingin ng kambing sa farm. Puntahan ko lang sandali, baka kunin na nila. Meron na silang ano. Kambing oh. Oh, kanino aso yun? Sa kanila siguro. Sa kanila. Ito kuya, tingnan mo. Baboy daw po, gano'n ako sa ganda tao. Kaya di ka ano. Ito lang pa. Meron pa dito, 28 lahat, tsaka kasama yung maliliit.
Magkano naman po sir ito kung sakaling... Lahatan na. Oo. Masakta yung ulo ni Boss Jimmy kung ano. Kung lahatan, May pwede ko na may ibigay pulan sa din. Medyo presyo po. Ano. Eh kami lang po sir, huwag niyo po ikagagalit. Kakate lang po. Tignan niyo po pangkatay. yung likod doon. Pangkate din. Ay, medyo mapapamahal nga kayo. Ano kasi yan eh? Timbangan lang po kami eh. May lahi. Magkano per kilo nyo? Yung tayuan. Akyat po ng 20 sa 4 kilo, 200. Ay, Yung pong hindi akyat, 180. Kamukha po ng nakuha ko. bali 4,000 lang yung isang kambing. Opo. Ay, hindi po kaya. Opo. O sige. Man, next time na lang. Thank you. Paraan ko lang ito. Kako baka magkasundo. Oo. Kala ko kukunin lahat eh. Oo. Tara, pumipitas kami dun. Wali. Hindi kaya. Pangkatay daw eh. Gusto ko sana yung bibili yung mga kambing pang alaga. Kasi pang pagkatay, kasi pag pangkatay hindi makukuha lahat. Kawawa na may matitira. 200 per kilo, de yung pumapatak lang na 5,000 o 4,000 isang kambing. So, kung di mabebenta, eh, alagaan na lang namin. Oh, may kapilan niya. Max, maganda na. Meron ng balo ko yung abiyata. Ilagay ko sana eh. Sa kaya gitang Ah, nakalahating laksapay sa kanila mahigit oh.